Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ng Katutok, 24 oras. Nais ko munang batiin, bago tayo magsimula, batiin ang mga kasamahan ko, mga kasamahan namin sa media. Welcome back sa ating lahat dito sa loob ng Senado. Masaya akong makita kayo ulit dito. At sigurado ako marami pa tayong pagsasamahan. At bago pa po yung marami pang pagsasamahang iyon, taos-pusong maraming salamat po sa inyo. Bawat isa sa inyo at kayong lahat, sa lahat ng suportang ibinigay nyo sa akin, sa lahat ng suportang ibinigay nyo sa mga kasama ko sa aking opisina, hindi ko po malilimutan iyon. Kaunti munang progress report mula sa aking opisina. Una, naipasa natin sa Senado ang pagpapataas ng social pension ng mga indigent senior citizens. Proud ako na co-author sa panukalang ito. Next Congress, itutulak ko na ang universal social pension. Ibig sabihin, lahat ng lolo at lola makakatanggap na at deserve po nila ito. Ikalawa, pagdating naman sa ating posisyon sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP, we echo the concerns of the agriculture sector that the country is not yet ready for RCEP. With our market access right now, we can continue to trade as we do today, even if we do not ratify RCEP. RCEP is even predicted to worsen the Philippines' trade balance, which would cause job losses and $58 million a year in tariff revenue losses. Ikatlo, ang ilan sa mga nasa listahan ko para sa 19th Congress ay, as promised, tungkol sa healthy buhay at hanap buhay. I will continue to push for the universal social pension of senior citizens, the SOGI Equality Bill, kaya shout out sa mga kapatid sa LGBTQIA+ at Pride Month ngayong June, plus more policies that protect the working conditions of gig and informal economy workers, lalo na ang ating mga delivery riders, and of course, the security of tenure bill. At higit sa lahat, sa ating mga kababayan, patuloy ko po sanang hihingin ang inyong suporta dahil hindi sa eleksyon natatapos ang lahat. Itutuloy natin ang pagbabayanihan. Itutuloy natin ang pagkilos para sa ating mga kababayan. Mas palalakasin pa natin ang ating pagsasamahan. Marami-rami pa tayong kailangang gawin. And now I'm ready to take your questions, dear friends. Pag-uusap namin ni Sen Coco, for whom I will not speak. He can very well speak for himself. Pero masaya po ako na tuloy-tuloy ang aming pag-uusap at tuloy-tuloy din po ang pag-reach out sa iba pang mga posibleng miyembro ng minorya. Habang syempre, abala ang mayorya sa pagbubuo naman ng kanilang hanay para sa papasok na kongreso. Well, umaasa po kami na at least 3, kung hindi man mas marami. At gaya ng nasabi ko dati, hindi naman ang pinaka-importante ay yung absolute number ng minorya. Ang pinakamahalaga ay tunay na minorya kami, gaano man kami kakaunti or mas marami. Tunay para totoo naming magagampan yung tungkuling mag-check and balance, mag-fiscalize. Samantalang, tulad ng minorya ngayon, kayang-kaya din naming makipagtulungan sa mayorya naman sa mga common advocacies. Sinisimula na pong pag-usapan niyon pero nagkakaisa po kami na ang first priority ay ang pagbubuo ng minoryang iyan, saka namin pwedeng pag-usapan yung division of labor ika nga sa iba't ibang trabaho sa loob ng minorya, minority leader at iba pa. Well, hindi pa po ako makapagbanggit o let alone makapagsalita para sa iba, pero tuloy-tuloy lang po yung efforts namin na mag-reach out given yung anong posibleng development sa buong Senado, pati sa mayorya, ay gumagawa kami ng paraan sa minorya. Hindi pa, pero matagal-tagal pa naman ang panahon, may at least 2 buwan pa bago yung opening of session at syempre yung unang SONA ng susunod na administrasyon. So, confident naman ako na in time pa rin kami para buuin yung tamang dapat buuin. Ang Pastillas investigation pagkatapos ng halos 2 taon ng pagdinig ay matagumpay naming natapos. Na-sponsor ko yung committee report at nagpapasalamat ako muli sa mga kasamahan ko sa Senado. Ito po ay inadopt
in toto unanimously ng Senado. So, confident din po ako na yung mga executive at constitutional bodies tulad ng DOJ, ng Bureau of Immigration mismo, ng NBI lalong-lalo na, at pati ng Office of the Ombudsman ay magpapatuloy sa kanilang sinimulan ng mga mas malawak pang investigasyon kahit habang dinadaos pa namin yung pagdinig at napatuloy nilang aaksyonan ang kanila ring findings. Pati yung findings ng committee report ng Senate Committee on Women at yung rekomendasyon naman namin tungkol sa sasaayos at pagpapalakas ng implementasyon ng ating mga batas para sa proteksyon ng mga kababaihan at mga bata, yung tamang implementasyon ng mga batas natin laban sa graft and corruption, yung mga batas tungkol sa buwis, at yung rekomendasyon namin na minsang masingil ang malaking balanse pangbuwis ng mga POGO company sa ating gobyerno ay paalisin na sila. Confident po ako na ito'y magiging kapaki-pakinabang pati po sa papasok na 19th Congress. Sorry, akala ko kasi nung una ang itatanong na ay yung sa formally. Ayun naman po yung sasabihin ko sanang na privilege speech ni. Well, masaya po ako na mula nung kampanya at eleksyon, yung isa sa hinihintay pa ni Sendic na Chair Dick na pumirma sa committee report ay pumirma nga. Kaya umaasa ako kahit huling araw ito ng 18th Congress na baka yung dalawa pang hinihintay ay makapag-meeting of minds na kay Chair Dick at makapaglagda para ito po ay ma-sponsor at hari nawa ma-adopt din ng Senado. Dahil punong-puno rin po ang committee report ng Blue Ribbon Committee sa Formally Investigations. 18 pagdinig po iyon. Punong-puno ng mga solidong findings. Tatayuan ko rin po yung mga findings na iyon, lalo na po yung sa overpriced pandemic supplies. At meron talagang mga napakamahalagang mga rekomendasyon din. Of course, nakikiisa talaga ako sa ganoong reading at saka rekomendasyon ng aking minamahal na minority leader. At definitely, any unfinished business ng isang patapos na kongreso ay pwedeng-pwede pong bitbitin muli at tapusin gaya ng nararapat ng susunod na kongreso. Very willing. I would be very willing po. I am one of the opposition leaders at nakikita ko, nararamdaman ko sa buong hanay ng oposisyon, hindi lang dito sa loob pero maging sa labas ng Senado, na talagang seseryosohin unang-una yung pagtatasa ng aming performance nitong eleksyon at patuloy na pagharap sa aming tungkulin bilang dito sa loob ng Senado, responsableng oposisyon at bahagi ng isang responsableng minorya, at sa labas ng Senado at hindi lang sa political opposition pero sa buong hanay ng mga Pilipino, tingin ko gagampan ang buong oposisyon ng tungkulin namin na patuloy na harapin yung mga issue pa rin ng nakaraan na hindi dapat ibaon sa limot, pero yung mga issue din ng ngayon na lahat po ng Pilipino ay nakakaranas at nagdudusa sa pandemya pa rin, sa recession pa rin, pagharap sa iba't ibang democracy challenges natin, habang gusto rin po talaga ng oposisyon maging bahagi ng mas malawak pang pagkakaisa sa ating mga kababayan. Well, concretely, meron na pong rallying cry initially si VP Lenny tungkol doon sa Angat Buhay NGO. Sinabi din po niya, nanawagan din po siya sa lahat ng mga kababayan na once and for all, decisively i-engage at yun ang dapat ibaon sa limot. Yung naging bagong tradisyon ng fake news, ng trolling, yung naging napaka-nega na paggamit, pagkasangkapan sa social media. So tingin ko importante na lahat ng mga mamamayan, sino man ang ibinoto nung panahon ng eleksyon, ito ay isang palagay ko basis of unity, ay i-lay to rest na natin yan dahil mas maraming nega kaysa positive talaga ang naidulot sa atin. At bawiin natin muli ang social media bilang mas happy space kung saan ang lahat ng mga mamamayan ay makabuo ng mga totoong komunidad at matuto muling magdebate o magbuo ng pagkakasundo ng may mutual respect sa isa't isa.
Well, pagkatapos po ng eleksyon ay nagkaroon po kami ng dinner meeting. Ang buong tropang angat po kaming mga naging senatorial candidate nila at saka si VP Lenny at si Sen Kiko. At doon around the dinner table ay napag-usapan nga yung mga common concerns tungkol dun sa paglunsad ng Angat Buhay NGO na marami po ang nag-aabang. Yung patuloy po naming mga partido at mga kilusan na pag-oorganisa pa rin at pag-engage sa mga isyung mahalaga sa ating mga kababayan. Yun ang pong concern tungkol sa paglaban at pagtalo sa phenomenon ng fake news. So buhay na buhay yung pag-uusap and umaasa po ako doon na moving forward, mananatiling buhay at vibrant na parte ng public conversations ng ating buong mamamayan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.